Template update para sa inventory management system for rice retailers. So, ano ba yung ating in-update sa template na ito? So, ipakita natin sa video ito, ano? Konting adjustment lang naman yung ginawa nating update sa template na ito. Pero balikan muna natin sandali yung mga nakaraang versions nito. Halimbawa, yung pinakaunang-una, yung IMS Rise version 1.0. Yung unang template nito, halos magkakapareho lang naman yung mga templates na yan. Pero pagdating sa items tab sheet, magkakaiba. So, halimbawa, yung sa pinakaunang version, halos puro pang tingi-tingi lang siya. Pang 1 kilo lang yung registered items natin. Pero nung pagdating naman sa version 1.1, nadagdagan na tayo ng per 25 kilo saka per 50 kilo. Syempre, may mga ilang inadjust na rin tayo pagdating sa mga purchases saka sales kapag ang bibilin ay 25 or 50 kilo. Tapos na mas napa-improve pa yan ng version 1.2. Kasi paano kapag yung binili mong 25 kilo, yun yung gagamitin mo para sa tingi-tingi, yung tigwa 1 kilo. Syempre, magkaiba ng presyo yun, no? Kapag pinenta mo ng isang sako na o kapag binibenta mo ng tingi-tingi. Kaya, nilagyan na rin natin siya. Ganun pa rin, may registered per socks. Tapos, pagdating sa retail price, meron ng pang 1 kilo, 25, 50, and then yung repacking. Siyempre, in-adjust na rin natin to para mas maging maganda or smooth yung transaction records natin. Saka may ilang in-adjust na rin tayo dito sa mga formula dito para mas makuha natin yung pinakamagandang result ng mga formula. Okay, so ano yung update? Puntahan natin yung version 1.3. Ayan. So sa version 1.3, halos ganun pa rin naman, 'di ba? Sa version 1.2 lang, nakalimutan lang natin alisin tong initial stock. Inalis na natin yan dito sa version 1.3. Tapos kung mapapansin niyo yung retail repacking, andun pa rin naman siya. Pero, binukod na natin siya sa panibagong tab sheets. Ayan. Dito na, may sarili na siyang tab sheets para hindi tayo dito lang nag-i-input. Kasi, nakakalito nga naman. Halimbawa, nag-input ka ng 5 dito kahapon, mag-i-input ka ulit ng panibagong 5. So, nakakalito nga naman kung puro ganito ang gagawin mo. Baka magulo yung data mo. Kaya, ginawa na natin siya ng bukod. Para, kung sakali man na mag-input tayo sa araw na to, tapos sa susunod na araw, ganun ulit, di na tayo malilito. At least, meron tayong record kung kailan tayo nag-repacking. Tapos, syempre, mag-re-reflect din yan dito sa ating items tab sheet. Okay, so yan yung isang update. Gayon din, para maging kung sakali man na hindi lang mga rice, baka nga may mga feeds din kayong binebenta or mga per-piece items, medicine, plastic, or etc. Pwede nyo na rin isama dito. I-register nyo lang siya dito sa per kilo. Per 1 kilo, nilagyan na natin ng slash per piece. Yan. Pwede siyang pumatawan sa per kilo or per piece kapag per piece yung item. Okay? So, ang isa pa na in-adjust din natin yung konting formula dito para makuha natin yung accurate results. So, magbigay tayo ng example. Kunin natin tong mga rice natin dito. Halimbawa, nag-purchase tayo sa araw na ito. Okay. Puro tig 25 kilo. Okay natin, puro 10. Yan. So, ito yung ating puhunan. So, sa ating items tab sheet, nandito na siya, nag-reflect na. So, baguhin natin tong repacking natin.
Halimbawa, itong lahat ng binili natin na sa 10 kilo, nirepack na rin natin yan. Lahat yan, ng 25 kilos na yan, nirepack na rin natin yan into tigwa 1 kilo. Kumbaga, parang hindi naman yung literal na nirepack sa tigwa 1 kilo, ano? Kundi parang bubuksan na natin yung mga sako na yan para sa tingi-tingi for retail selling, no? Okay, so ibig sabihin, meron tayong total of 250 kilos na ibebenta para sa sinandoming at sa iba pang mga items natin dito. So kung makikita ninyo, sa retail repacking, nandito pa rin naman siya. Sa purchase, nandito pa rin siya. Pero doon sa retail repacking natin, meron ng count na 10. Kaya pag tinignan natin yung available, sa available, 0. Wala, kasi tinransfer na natin yan dito sa per 1 kilo. Example, alisin natin yung sa repacking. Balikan natin yung sa items. Ayan, nandun naman siya. Dito, 0 siya. Okay, so balik natin ulit. Ayan, dito naman yung nawala. Napunta naman na siya dito. Okay, so halimbawa lahat yan, naibenta na natin kasi ito yung puhunan natin 52,000. Wala pa tayong kita, wala pa tayong sales. So, kunwari, nabenta na natin lahat yan. Tingnan natin yung magiging epekto nito sa ating system. Halimbawa, naibenta natin yan lahat ng tigwa 1 kilo lang. 250. Ito yung ating mga dates. Yan. So, ito na yung ating sales. Balikan natin. Okay. So, sa available, yan, wala na. Ito. Dito pala, sa 1 kilo. Wala na, ano? Yan, kasi dito tayo kanina nagkaroon ng mga items. Pero pagdating sa ating profit na negative kanina, yan, meron na. Meron tayong profit. Meron tayong kinita. Ito yung ating sales. Ito yung ating kinita. Yan. So, makikita rin yung summary ng ating kinita dito sa summary tab sheets. Pwede mo pang iselect kung anong mga petsa. Sa filter, ganun din. Yan, lalabas dyan yung mga dates. Halimbawa, January 2025 to December 2025. December 31. Yan, lalabas lahat ng mga naging transaction mo sa mga pinili mong petsa. Sa monthly sales, ayan, makikita mo rin. And sa weekly sales, ayan, makikita mo rin yung mga graphs ng mga sales mo sa mga petsang nakalagay doon. Okay? So, kung may any concerns or any question pa kayo regarding sa template na ito, ipaalam nyo lang sa akin. At maganda rin na kung may napansin kayo regarding sa template, para kung sakaling kakailanganin din natin ng update or adjustment, mas may pa-improve pa natin at mapaganda pa natin yung template na ito.